May Irish ka din, bali. Irish. Okay, tayo po ay magpipray na. Inanyayahan ko yung mga doon sa likod na tayo po ay mananalangin at sa puntong ito tayo ay hingin natin ang gabay ng Panginoon na tayo ay pagpalain sa araw na ito. Panginoon namin Diyos, marami pong salamat sa panibagong araw na ito na kami po ay mananambahan at dadakilain namin, Panginoon namin Diyos, ang iyong banal na pangalan. Wala pong iba na kami sasambahin. Ikaw ang sasambahin namin. Kung kata Panginoon, hiniling namin ang Santong Espiritu na gumawa, kumilos sa aming mga kapatiran, sa aming kalagitnaan, upang maunawaan namin ang iyong banal na salita. At gamitin mo, Panginoon namin Diyos, ang mensahero sa umagang ito na maibigyan niya ng maliwanag ang mensahe sa bawat isa sa amin. Panginoon, marami pong salamat sa mga kapatiran na naririto at nakahandang makinig ng iyong banal na salita. Nihiling namin ang iyong banal na bendisyon, ang iyong pagpapala na igawad mo sa amin. Sa pangalan ng Panginoon Kristo, ito po ang aming samantalangin. Amen. Good morning po sa ating lahat. Good morning po. Good morning lahat. Yan, katayo naman po tayo lahat. Sabay-sabay po tayo, church. To worship God.
Come on, church. Try to worship our Lord this morning. It's good to reminisce, no? It's good to reminisce how God found you. That place, yung oras na yun, yung panahon na yun, yung overwhelming na pakiramdam, nung first time, yung unang-unang nakita mo ang Lord, napakilala sa'yo ang Lord. It's good to reminisce those days ng buhay natin. Yung pakiramdam na yun. Di ba lang, can you remember that day? Yung unang beses na nakilala mo yung Lord? Nakakilala mo ba yun? Can you remember that day? Today, as we sing this song, kung paano tayo kinuha ng Lord, kung paano tayo sinave ni Jesus, can you remember that day, that time of our life, as we sing this song? Gusto ko aktirin mo itong kanta ko na parang ikaw yung nag-propose sa Panginoon. I have never walked on water, felt the waves beneath my feet, but your word, Lord, I receive your faith to walk on ocean's deep. And I
We worship you, Lord God. We remember your goodness. We remember your faithfulness. For being a good father. For being a good friend. We remember that, Lord. As we sing this song.
iyong mahabaw na pag-ibig sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Lord, ihanda niyo po yung puso namin, Panginoon, na makinig kami ng salita. Ihanda niyo po yung isip namin, Panginoon. Ihanda niyo po yung buong kami, Panginoon, to accept your word, to be rebuked, to be corrected, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po sa pagmamahal. Maraming salamat po. Ito lamang po ang masasabi ko sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Oh boy! Hello, yan. Morning. Buti hindi nakapagmura yun Hindi joke. Alright, good morning po sa ating lahat. Batiin nyo naman po yung mga nasa tabi nyo. Yan. Magandang umaga sa ating lahat. May mga nakikita akong mga bagong mukha at luma. Na luma na. Alright, so, good morning po. Ang pag-uusapan po natin is the continuation of our series, Who You. Yan. So, nahuyo na ba kayo? Sabi nga ni Kuya Daniel last time, nahuyo na ba kayo? Nahuyo na? Naguyo? Naguyo. Alright, so, what we do and why we do as a church. So, importante po yung series natin ngayon para malaman po natin yung kahalagahan ng church sa ating mga Kristiyano. At ano yung pinaka gawain or importance ng church po sa atin. Right? And alam niyo po, pinag-usapan natin na every Christian needs to be part of a church family. Naniniwala ba kayo doon? Na kailangan, kung Christian ka, dapat meron kang kinabibilangan na church family. So, mahirap naman po sa ating mga Kristiyano na tayo po ay mag-isa lang sa buhay na nagpapalago. Kailangan natin ng pamilya. And ang hirap naman din po na tayo ay tatawagin na parang ulila. Di ba? Yung mga ulila, ang hirap, di ba? So kung maranasan mo yung pagiging orphan, mahirap po. And we also tackle last time kung ano ba talaga yung Christian. Okay? And what is the church? So ang pag-uusapan po natin this morning is all about what is the church. Okay? Last week po, pinag-usapan din natin na every Christian is a child of God, but not every child of God is a Christian. So, last week po, medyo naguluhan tayo dito sa statement na to because all Christian, when we accepted Jesus Christ as our Savior, we are automatically being the child of God. Diba? Wala na magtatanggal sa nun. But not every child of God is a Christian. Medyo magulo, no? Pero ganito lang po yun. Bibigay ako ng example. So, for example, ako, si Papa at ako, yan. Si Papa ay anak ako. Okay? So, hindi na matatanggal. Yon. Pero hindi necessarily or hindi lahat ng bagay na na kay Papa ay nasa akin. Di ba? Minsan sa atin, di ba, ay laging sinasabi, ay anak yan ni Daniel. Mabait yan. Diba? Minsan din nasasabi, anak yan, ba't ganun? Anak ni Daniel yan, mabait si Daniel, pero ba't ganun yung anak niya? Masama. Yes niyo po. So lahat tayo, if we accepted Jesus Christ as personal Savior, we are a child of God, pero hindi tayo Christian. Or hindi lahat ng child of God is Christian. Bakit? Because a Christian, if we define it, Christian is a disciple or follower of Jesus Christ. So, pwedeng anak tayo ng Panginoon, pero ang buhay natin is hindi nagfa-follow kay Jesus Christ. Puro tayo kasalanan. Pwede pala yun? Yes, pwede yun. Diba?
So may mga tao tayo or may mga kilala tayo or tayo mismo nagda-doubt, di ba? Ay, Christian ba ako? Bakit ganito yung buhay ko? Puro na lang ako kasalanan. Kasi, you are a child of God, pero minsan, hindi tayo or hindi Christian ang isang child of God. Malinaw po? Malinaw. Because a disciple is a child of God whose behavior and heart reflects Jesus. So, yung puso ba natin at yung behavior ba natin is nagre-reflect si Jesus Christ? Because that's a Christian, a follower of Jesus Christ. Pag sinabing follower of Jesus Christ, yung heart mo ba at yung behavior mo ba nagre-reflect kay Jesus Christ? Alam niyo po, minsan hindi di ba? Minsan hindi. Lalo na pag may mga instances na nasusubok ka. For example, yung katabi mo, naging kaaway mo. Paano ba magre-reflect? Paano ba magiging Christian kung katabi mo, kaaway mo? Di ba? Bigla mo na lang ba siyang babatukan? Di ba? Minsan may yung mga kagalit natin, di ba? Mga kagalit natin. Because if you are disciple, you are a child of God because of your behavior and your heart that reflects Jesus. Ano ba si Jesus Christ? Si Jesus Christ is isang mabait, diba? Mapagmahal. Mapagmahal ka ba? Yan ang tinatawag na Christian. Okay? So if you're a child of God, it's automatic because you accepted Jesus Christ. But being a Christian is a work in progress. It's a work in progress. Hindi pwedeng hindi pwedeng bundle yan. Hindi pwedeng bundle. Yung pagiging child of God, ibig sabihin Christian ka na. No. It's a work in progress. Alright? Every Christian needs to be part of a church family. Alam niyo po, itong Journey Community Church is nandirito na ako for about, ilang taon na ba ito, Pastor? 25 years. Nandirito na ako last year. Hindi, joke. Nandirito na po ako nung umpisa pa lang. So, simula nung nagkaisip po ako, nandirito na ako. And, alam niyo po, you need to be part of a church family if you are a true Christian. Kasi hindi po, ang sabi nga po ng isang messenger, hindi tayo lalago or hindi tayo magiging Christian ng tuluyan if you are alone. Diba? Hindi applicable sa atin yung kanta ni Celine Dion na All by Myself as Kristiyano. And hindi din ang Kristiyano ay hindi introvert. Naniniwala ba kayo doon? Ang Kristiyano ay sociable. Hindi mahiyain. Tama ba? Mahiyain ba yung katabi mo? Hindi. Ay. Dapat hindi ka mahiya kung Kristiyano ka. Alright. So, what is a Christian? Ulit, Christian is a disciple or follower of Jesus Christ. Christian is a disciple or follower of Jesus Christ. What is a church? Ito yung mga misconception ng church. Okay? So, church is not a hiding place. Hiding place. Ito yung hindi ka pupunta ng church. Hindi ka pupunta ng church para takasan ang mga hugasin sa bahay. Hindi ka pupunta ng church kasi magtatago ka sa mga inuutangan mo. Church is not for monkey business. Pupunta ako ng church kasi may mayaman dun. Alam na, business na yan. Iskami na yan. Church is not a restaurant or food court. Hindi tayo nandirito para kumain ng kumain. Di ba? Hindi tayo dito nagbo-buffet. So, kung nasa church ka, bawal yon. Okay? Church is not a mall or park na gusto mo lang mamasyal. Pupunta ako sa church para mamasyal. Palakad-lakad ka dyan na para kang Ay, hindi ikaw Sakto no? Church is not a hotel
na para tulugan. Okay? So, yung mga hinihikab dyan, dapat natutulog kayo ng tama sa oras. Okay? Para hindi kayo hikabin sa church. And, church is not the finding of the one, uy, pupunta ako ng church kasi nandoon lahat ng mga mababait na magagandang lahi pa, mga pogi pa. Okay, hindi siya. Because church is not a building. Alam niyo po, yung church, ito pong building na to, hindi po ito yung church talaga. Okay? Ang misconception po ng church is itong building na to. Ang church po is the gathering of believers. If you gather as believers, you are called church. Okay? Church is from the Greek word ekklesia, meaning assembly. Di ba pag nag-a-assemble ka, parang meron kang from zero, nag-a-assemble ka into a something na mas maganda. So yun po ang ibig sabihin ng iglesia or ecclesia. And yung church po, from the German word, it derives for Kirche, ibig sabihin nun is the house of God or the house of worship. So ibig sabihin, hindi siya building. Church is not the building itself, but the gathering of believers. Pag nag-gather tayo mga believers, that's a church already. Hindi itong church building na ito. Gets? Gising pa ba? Hello? Hello? Yan. Pag hello, hi. Hello din eh. Okay, hello? Ayan. So, church is the gathering of believers. Matatagpuan natin po, meron po tayong mga verse sa Bible na matatagpuan kung ano ba itong church na to. Because we need to find, alam niyo po, we need to examine or to, para malaman natin kung ano yung church, we need to dig in on the founder itself. Okay? So for example, gumawa ng for example, kilala ko yung nag-utak nung Youth Fusion. Sino dito yung nagpunta ng waifu na? Taas ang kamay. Waifu, kilala niyo yung waifu? Yan, dito yan, di ba? So, if you want to, para malaman mo kung ano ba talaga ibig sabihin ng waifu, dapat kausapin mo yung nag-founder nun or nag-isip nun. Tama? For example, yung kung may liga, yan, dapat kausapin mo kung paano yung liga na yon, dapat kausapin mo yung SK chairman. Diba? Para malaman mo. But for the church, we need to find this. We need to know what church is for the founder, which is Jesus Christ. Okay? So, sabi dito sa Matthew 16:13-18, when Jesus came to the region of Caesarea Philippi, He asked His disciples, who do people say that the Son of Man is? So, dati po, uso yung mga nicknames. Diba? Hindi ka tatawagin sa pangalan mo, sa nickname. Hindi ako tatawagin na for example ako, hindi ako tatawagin na Reuben Jesse. Ang tatawag sa akin ay Pogi. Hindi, RJ. Di ba? Tatawag sa akin. So, dati usong-uso yan. So, si Jesus, nagsasalita dyan, sabi, ano kayang ibig sabihin or ano kaya yung sinasabi ng tao, ibig sabihin nun sa akin, hindi niya sinasabi, sabi niya, the Son of Man. Sabi nung iba, well, they replied, siguro nagduduet sila dito, kasi they replied, di ba? Some say, you are John the Baptist. Some say, you are Elijah. Tapos yung iba naman, sabi nila Jeremiah or one of the other prophets. So yun ang mga sinasabi ng ibang tao. And here's Peter say, sabi dito, and he asked them, but who do you say I am? Parang sinasabi ni Jesus Christ, parang kulang pa. Parang kulang pa yung sagot nyo. Sige, magtatanong ulit ako. Okay? And ang isa sa pinakamalapit sa buhay ni Jesus Christ is Simon Peter. Sabi niya, Simon Peter answered, sabi sa verse 16, ano sabi doon? You are the Messiah, the Son of the living God. And Jesus replied, you are blessed, Simon, son of John, because the Father in heaven has revealed this to you.
You did not learn this from any human being. Kasi si Peter, di ba, fisherman siya. So, minimal lang yung kanyang educational background. Pero sabi dito, blessed siya kasi nag-revealed ang Panginoon sa kanya. Ano sabi? Now, I say to you that you are Peter, which means, rock. And upon this rock, I will build my church, and all the powers of hell will not conquer it. So, there are two options on this statement or these verses. Yung isa, some say na si Peter ay tinatawag na foundation kasi 'di ba pinangalanan siyang rock. 'Di ba? Si Peter pinangalanan siyang rock. Pero merong mga nagsasabi rin na etong revelation ni God the Father na si Jesus Christ is the Messiah, the Son of the living God, ayun ang talagang foundation ng church. Okay? So if we want to know church, we must know the founder, which is Jesus Christ, the true Messiah, the Son of the living God. And the church is where we understand salvation in Jesus Christ. Dito lang po sa church, nagsasabi na si Jesus Christ is the way, the truth, and the life. And no one can come to the Father except through Jesus Christ. Alam niyo po, sa mga bagong Kristiyano, medyo mahirap intindihin. Di ba? Kasi sa labas, sinasabi nila na kapag gumawa ka ng 117, mga gano'n na kabutihan, maliligtas ka. May mga nagsasabi na, eto, siya ang kaligtasan. Ako ang isinugo. Pero ang tunay na church is nagtuturo na salvation is through Jesus Christ only. So bilang mga bagong Kristiyano, if you want to know or if you want to be sure na ang salvation is through Jesus Christ, you need a church family. You need a church family. Kasi lagi, alam niyo po, dito sa church, lagi nating sinasabi na salvation, 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 which is true. Tama? Minsan nga may mga iba na, ay, ano ba yan, salvation na naman. Pero, alam niyo po, dito lang sa church, dito lang sa church nagsasabi na si Jesus Christ is the only way for eternal salvation. The church is where also The church is where we submit to the authority of Jesus Christ. Sabi dito, Then Jesus came and said, all power in heaven and on earth is given to me. Go and make followers of all people in the world. And dito lang po sa church natin, malalaman yung true structure ng church. Alam niyo po, ang head po ng church is sino? Pastor Levy? Sino sasabi Pastor Levy? Aba, nag-review. The head of the church is Jesus Christ. And here in church, doon lang natin malalaman yung authority ng Panginoon, na ang Panginoon na si Jesus Christ ang may last say ng lahat ng bagay. Tama? Ang church lang nagsasabi na hindi dapat manguna ang lahat ng bagay kundi si Jesus Christ lang. Hindi tinuturo yan sa iba. Ba? Ang tinuturo sa iba, kung nasa school ka, ang dapat mong sundin ay ang principal. Kasi kung hindi mo siya irerespeto, mawawala ka sa school. Hindi sinasabi sa school na authority dapat si Jesus Christ. Saan lang yan natututunan? Saan lang yan nasasabi? Dito, sa church. If you are a Christian, dapat alam mo na yung authority ni Jesus Christ is on top of all the authorities sa lahat.
So, meron tayo si Jesus Christ, tapos meron tayong authority dito, which is the pastors and the elders, the core leaders, because the church is where we submit to the authority of Jesus. Ito pong Journey Community Church is just a local church. Okay? Hindi siya, meron tinatawag tayong universal church, which is the gathering of all the local churches. Kumari dito sa Angono, sa Antipolo, sa kung saan man. Dito sa Angono, siguro mga nasa 20 or more yung churches dito. Pag nagsama-sama yan, that's the universal church. Okay? But that universal church is, the head of that universal church is Jesus Christ. Dapat natin yung maintindihan. Okay? Tuloy po tayo. Matthew 28:18-20. Then Jesus came to them and say, sabi sa 19, baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. And the church is where we find belonging with Jesus Christ. Baptism is the identification of Jesus Christ. Di ba pag nagpabaptize ka nga, dati pag nagpabaptize ka, hindi tago. Di ba? Hanggang ngayon naman, hindi tago. Kasi pinapaalam mo sa buong mundo na you are identified with Jesus Christ. You belongs with Jesus Christ. Father, Son, and the Holy Spirit. You baptize in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ibig sabihin, belong ka kay Jesus Christ. Belong ka kay Jesus Christ. And you find your belonging in Jesus when you are in a church family. Tama? Next. Teach them to obey everything that I have taught you, and I will be with you always until the end of the world. Sabi dito sa 20, hatiin natin, teach them to obey everything that I've taught you. The church is where we get training to be like Jesus Christ. Sa sa school, sa trabaho, lalo na sa trabaho, sa mga nagtatrabaho dyan. Sino dito yung nagtatrabaho na? Taas ang kamay. Ayan, matagal na. Ilan taon na po nagtatrabaho, Tita Tess? 30 mahigit. Ayan, so na lang yan. Pag-gising yan, automatic na lang yan. Wala na yan, 30 years eh. Pero pag new hire ka, naniniwala kayo may training? May training. Tama? Kasi pagpasok mo, wala ka pang alam eh. Diba? Hindi mo pa alam kung ano. Ako po, kapag i-interview po ako, ang estilo ko po, inaalam ko sa Google yung for example, SMART. Yan. Inaalam ko sa Google kung anong ginagawa nila. Kasi kailangan yun sa interview. Tama? Kasi tatanungin ka, anong alam mo sa amin? Pag sinabi mo, ay wala po. Bagsak ka na. Pero pag sinabi mo, ito pang SMART, kalaban po ito ng Globe, mga ganyan-ganyan. Mas malakas po kayo sa Globe. Ganon. Taga-smart kasi. Mas malakas po kayo sa Globe. Pero, alam nyo po, interview lang yun. Pero pag natanggap ka na, sige, ito na yung sahod mo, 300 per month, ganon. Tapos sasabihin mo, sige po, tatanggapin ko po yan kasi bago pa ako eh. Yan. So, pag natanggap ka na, syempre, wala kang kaalam-alam kung ano nangyayari doon. Sasabihin sa'yo, ito yung upuan mo. Tapos, ito yung login mo. Yan. Mag-training ka ngayon. Yan. So, minsan po, depende sa catch up mo yung training. Kung medyo magaling ka mag-catch up, 1 week. Kung medyo matagal, 1 month. Pag hindi pa rin, tanggal ka na. Kasi hindi ka maayos eh. Pero, lahat po ng training is nasa umpisa. Tama? Pag sinabing training, ito yung mga bagay na nilelearn mo ng paulit-ulit hanggang maayos mo na. And the church is where we get training to be like Jesus. For example, sa gym. Okay, sa gym. Pwede namang mag-workout sa bahay. Tama? Pero ang daming distractions sa bahay.
For example, meron kang dumbbell. May kilala ko dito, kumpleto ng dumbbell. Hindi ko sasabihin si Ron. Kumpleto ba, Ron? Kumpleto na. Pero pag sa bahay ka, parang nadidistract ka, di ba? Pag nagda-dumbbell ka, tapos makakita ka ng lechon manok, parang gusto mong kumain na agad. Pero pag nasa gym ka mismo at nakikita mo lahat ng mga equipments, nakikita mo yung mga tao, nagpapamuscle, tapos may trainer ka, ano mararamdaman mo? Di ba focus ka? Focus ka sa pagpapalakas, pagpapaganda ng katawan mo. Somewhat, it is like church. Pag gusto mo laging naka-online, daming distraction at hindi ka makakapag-serve. Hindi ka makakapag-training. Bakit? Nandirito lahat ng training ground. Ito yung training grounds natin. Tama? If you want to be a greeter, nanonood ka lang online, paano yun? I-greet mo yung sarili mo, hello po, online na po tayo. No, di ba? Nandirito yung greeting. If you want to be part of the ministry, every Christian must be part of the ministry, of the training, to be like Jesus. Napapansin nyo po, puro Jesus. Bakit? Ba't puro Jesus? Because we will reflect. Christian must reflect the heart and the behavior of Jesus Christ. If you want to be trained, dapat nasa church ka. Huwag mong hahayaan na yung isip mo, na yung puso mo, na wala kang church family. Huwag kang tamarin. Kasi minsan, ang dami nating katamaran moments eh. Diba? Ay, nakakatamad naman, umuulan. Nakakatamad namang makita tong tao na to. Diba? May kagalit ako sa church, ayoko na dun. Nahirap eh. Pero, if you will train to be like Jesus, wow. Mapapawaw ka na lang sa sarili mo. Kasi, mapapansin mo na lang, nag-iiba na yung pananaw mo sa buhay. Di ba? Minsan, lagi ka na nakasmile. Di ba? Kahit na yung mga problema mo sa buhay, minsan, natitrain ka na maging mahinahon. Di ba? Natitrain ka na, kung nagmi-ministry ka dito, natitrain ka sa talents mo. Di ba? If you are not into socializing people, natitrain ka mag-socialize. Kung nasa kwarto ka lang lagi, natitrain ka na makipag-usap sa tao. Kasi nandito yung training ground natin. So make it sure na if you are a disciple of Jesus Christ, you need to be part of a church family. You need to be part of the church family, and the church is where we learn to trust in Jesus Christ. Not trusting ourselves. Kasi minsan pag wala ka na alam nyo yun, nararamdaman nyo yung pag lumalayo na tayo sa church family natin, di ba? Ang ating pinagkakatiwalaan na lang yung sarili natin. Kaya ko to, kahit nahirapan ako, kaya ko to. But if we are in a church family, we learn to trust in Jesus. Hindi ko to kaya kapag wala si Lord sa buhay ko. Ganun dapat. Huwag nating alisin si Jesus Christ. We need to lean on Jesus Christ. We have to trust on Jesus Christ at all times. Kaya mo man or hindi. Guess nyo po. May mga bagay tayong kinakaya at may mga bagay tayong hindi kinakaya. Alam nyo po, lahat ng bagay na yan, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Kaya mo man o hindi. Because if you trust God, or if you trust Jesus Christ, yung mga kaya mo at hindi kaya is magiging maganda ang kalalabasan. Understand salvation in Jesus Christ. Submit to the authority of Jesus. Find belonging with Jesus. Get training to be like Jesus. And learn
to trust in Jesus. And every Christian needs to be part of a church family. Part. Pag sinabing part, parte. Pag sinabing parte, ibig sabihin, meron kang ginagawa. Kanina po sinabi ko na we are part of the body. Di ba? Church is the body of Christ and we are all part of the body. We are a functioning part. Pag sinabi nating functioning, hindi ka lang nakatunganga. Hindi ka lang nakatunganga. Gumagalaw ka. And sabihin mo sa sarili mo, I am part of the body of Christ. Isipin mo yon, kapag ikaw ay part ng body of Christ at ikaw ay hindi gumagalaw, madadamay ba yung iba? For example, stroke. Di ba? Pag stroke ka ng kalahati, hindi mo naman may iwan yung kalahati. Di ba? Bahala ka dyan, manananggal eh. No? Bahala ka dyan. Maapektuhan yung buong pagkatao mo. And that is true with our church family. Lahat dapat kikilos. Because we are a body of Christ. Kailangan natin maintindihan yun. Meron dito mata. Di ba? Mata. Meron dito malinaw ang mata sa mga unsaved. Meron dito paa. Yan, naglalakad papunta dun sa mga malalayo. Meron dito brain. Mga nag-iisip ng mga paraan. Meron dito kamay. Di ba? Kapag may gagawin, sila yung mga kumbaga leg work. Lahat tayo dapat may gawin. Kasi kung wala kang gagawin, hindi ka part of the church family. You need to be part of the church family if you are a true follower and disciple of Jesus Christ. Huwag ka lang uupo. Huwag ka lang a-attend. Dapat may gagawin ka. So what now? So, ano ngayon? Ano nga pinagsasabi mo dyan? Okay? Ito na yan. If you want to grow as a disciple of Jesus, I will encourage you for the two things. First, find a family that will be your church family. Alam niyo po, Journey Community Church is a church family. And masaya kami na magiging part kayo ng family na to. But if not, hindi kami magagalit. Hindi namin kayo tataboy ngayon din. So we want to be part. But here's the thing. Find the church that teaches sound Bible truth. Dapat ang church na kabibilangan natin is only for the truth. Hindi lang yung masarap sa tenga. Hindi lang yung puro maganda ang sinasabi. It's a sound Bible truth based on Bible, based on the truth. Okay? Fits your personality. Ayan. So, kung ikaw ay isang tao na sanay magising ng maaga, maganda sa personality mo ang may banda, diba? Maganda sa personality mo na ginigreet ka ng mga greeters natin dyan, yun, walang problema. It fits your personality and will help you find a place where ministry to serve others. Eto, ibubold ko lang to, ministry to serve others. We are here to serve. We are here to serve others. Ang Kristiyano po ay nagsiserve. Ulitin ko ang Kristiyano ay nagsiserve. Hindi pinagsiservan. Magkaiba yun. If you are a Christian, if you are a child of God, you must serve others. Ang problema po sa ibang Kristiyano, gusto nila sila ang pinagsiservan. And that's not. Find a place
that has a ministry in serving others. You want to serve others? Do you want to serve others? Amen? If you want to serve others, that will fit your finding a church family. Commit it to like you would to your own family. Sabi dito, this is a family, I will protect it, I will work for it, I will die for it. Yun, matindi. Di ba? Own family. Own family. Hindi yung pagtatanungin ka, saan yung church family mo? Nahihiya ka. O kaya, saan yung church family mo? Ano eh? Depende. Kapag trip ko, doon ako sa bayan. Kapag late na ako nagising, doon na lang ako sa diyan na lang ako sa malapit. No. You will protect it, you will work for it, and you will die for it. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Diba? May ganun kanta eh. Diba? Pero alam nyo po, if you are with your church family, if you consider Journey as your church family, you will protect it. Hindi mo siya sisiraan sa iba. Hindi mo siya iyahalin tulad at sasabihin, ay, mas magaling yung yan kaysa sa Journey. Alam nyo ba ganito? Minarites mo pa si Journey. Community Church. I will work for it. Dapat hindi tayo nagiging stagnant. We came up with all ideas in the world para mag-work itong family natin. Wag tayong matigil dito sa okay na yan, 20 kami, okay na yan, 22 kami. Hindi tayo matitigil doon because we are a family. Nagpapalakasan tayo. Tama? And lastly, I will die for it. Ibig sabihin, lahat ng ito, kasi family mo to eh. Diba? Ang family, pag sinabing family, wala nang tanggalan yan. Kasi, ang totoong family, di ba, kapag kumari may sakit ka or malubha na yung sakit mo, sino yung nandiyan lang sa tabi mo? Pamilya, di ba? Lagi ko naririnig yung kwento ni pastor, nung nagkasakit siya, yung mga kaibigan niya sa inuman na wala. Sino yung mga nandoon? Pamilya niya. And gusto po natin, dito sa church natin, na kahit mawala na lahat, you will die for your family, church family. Hebrews 10:25, let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage. Take note, encourage one another, especially now that the day of the return is drawing near. Encourage. Kailangan yung katabi mo na i-encourage mo. Hindi mo na di-discourage. Ito na naman. Sunday na naman, makikita ko na naman si discouraging. No. Dapat nakaka-encourage ka. If you meet together, dapat lahat kayo nakaka-encourage. From the inside out. Pag sinabi ko from the inside out, ayusin mo naman yung yung sarili mo. Maligo ka naman, mag-toothbrush ka naman. Di ba nakaka-discourage naman kapag pupunta ka dito eh. Di ba nangangamoy ki? Kung si Nico natamaan, nagdabog na. Di ba? Encourage one another. Not neglect the meeting together. If you are in a church family, do not neglect the meeting of the gathering of the believers. Importante po yan. Ayan. Mamaya natin, pakipicture na lang or isasend natin yan sa ating group chat para pag-usapan. But, here's the message. Every Christian needs
to be part of a church family. If you consider Journey as your church family, that's good news. That's good news. Wala pong Kristiyano na ulila. Uulitin ko yon. Na nakikitira ka dito, pag pinalayas ka dito, dito ka naman. Ang Kristiyano po ay merong kinabibilangang pamilya. And if you consider Journey as your church family, we are happy and welcoming you to our family. And yun yung mga type and yung church Bible truth, and if will fit your personality, and if the ministry will serve others, if you see that in Journey, that's very good news to us. We welcome you as a family. And itong series na to, medyo mahaba pa. Marami pa tayong pag-uusapan. Pag-uusapan natin yung specifics ng Journey at maintindihan nyo kung bakit at yung mga decision natin sa buhay. If you want to join Journey as a church family, pag-uusapan natin sa mga susunod pang series or episodes ng series na to. Okay? Samahan nyo po ako mag-pray. Let's pray. Yes, Heavenly Father, thank you so much for this morning that you've given unto us, Lord God. Lord, thank you for our life na ibinigay niyo po. Naging masigla po kami, nakapunta po kami dito, Lord God, sa iyong tahanan. Maraming salamat. And all eyes closed, all heads bow down. Huwag mo munang alisin, huwag mo munang pansinin yung katabi mo. Sinasabi mo, Kuya RJ, Brother RJ, I want to experience being the child of God. I want a relationship with Jesus Christ. I want to be part of a child, of a children of God. God is reaching. God is reaching. 2,000 years. He paid. Jesus paid for our sins. And He rose bilang katibayan na hindi siya nagsisinungaling. And He wants relationship. He is reaching to you. Sabihin mo, Brother RJ, I want that relationship with Jesus Christ. If you want to have that relationship with Jesus Christ, if you want to be a child of God and have Him eternal, without looking, you will raise your hand. Kamahiya. Okay lang yan. Kamahiya. You will raise your hand. Right. Thank you. Lord, thank you so much for this message, Lord God, na nagre-remind po sa amin every Christian needs to have a church family. Na every child of God must be a Christian or must be your follower. Maraming salamat, Lord God. Lord, for this message, Lord God, ingatan niyo po kami. Ingatan niyo po yung mga decisions po namin. Hawakan niyo po yung puso't isipan namin to consider, Lord God, a church family. And Lord, walk with us as we train like Jesus Christ. Lord, walk with us as we learn to trust Jesus Christ. Lord, thank you for the authority that Jesus Christ is the head. Lord, thank you for the salvation
through Jesus Christ, Lord God. And thank you, Lord God, that we belong with Jesus Christ, Lord. Pinaparamdam niyo po sa amin yan. Lord, ingatan niyo po kami sa aming lakbayin as Christian, as child of God, Lord God. And Lord, we trust you sa lahat ng ginagawa namin, sa lahat ng papagawa mo po sa amin, Lord God. We only trust your plans. Lord, teach us to obey. Teach us, Lord God, to be like Jesus Christ in every day of our walk. And Lord, gamitin po namin yung challenge, Lord God, na lahat ng ginagawa po namin is to serve you and to serve others. Maraming salamat because Jesus Christ set an example, Lord God, for service na amin pong nilook forward. Maraming salamat, Lord God. And Lord, tulungan niyo po kami sa lahat, Lord God, ng aming gagawin, sa lahat ng aming attempt, Lord God, to be like Jesus Christ, Lord God. Bigay niyo po sa amin ang kakailanganan namin. Thank you sa lahat-lahat. Lord, bless this church. Bless our pastor, Lord God. Bless our adults, the core leaders, the members, Lord God. Bless us all. Hindi namin maiisa-isa lahat ng blessings simula nung nag-start kami dito. But thank you, Lord God, because from year 1 up to this year and sa mga dadaanin pa naming year, alam po namin, you are with us. And we thank you for that. Lord, sa iyo ang papuri, ang pasasalamat, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello po. Good morning po sa ating lahat. Kamusta? Kamusta? Kamusta ang buong linggo? Maigi? Maganda? Masaya? Oo, di ba? Well, anyway, salamat po pala Kuya RJ para po sa ating message ngayong araw. Sana po lahat tayo unti-unti nare-remind no, sa ating topic series. And ngayon po, proceed po tayo sa ating tithes and offering. Ano po? So, kung lahat po ay meron ng tithes envelope, at kung binuksan po ninyo yan, meron po kayong makikitang papel dyan kung saan nakasulat tithes and offering, syempre. Ano po? So, pwede nyo pong sulatan yan ang inyong mga personal details and pwede rin po ninyong checkan if kayo ay magbibigay for tithes or for our mission. Pwede rin po na i-include ninyo if yung amount ng ibibigay. Ano po? So, pwede na po rin natin siyang ilagay sa ating tithe basket. Sige po, wag po kayong mahiya. Pwede po kayong tumayo. Sige po. Okay. Five, 4, 3, 2. Okay, ayun. Ayun, sige. Thank you, thank you. So, samahan niyo naman po ako na ipag-pray ang ating tithes and offering. Ay, by the way po pala, sorry, nakalimutan ko. Yung mga kasama po pala namin sa online, meron po dyan sa comment section na nakapin, na yung mga gusto na magbigay ng tithes and offering, pwede po kayo mag-send via GCash or BDO account. So, ayun po, let's pray po para sa ating tithes and offering. Yes, Lord God, Heavenly Father, Panginoon, muli Panginoon, nagpapasalamat kami sa araw na ito, Lord God. Thank you, Lord, para sa another opportunity, Panginoon, na ibinigay mo po sa amin para i-worship ka, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa provision sa aming mga buhay, Panginoon, and thank you, Lord God, sa lahat-lahat ng pagmamahal at pagpapatawad na pinupor mo sa amin, Lord. Lord,
Remind us every day, Panginoon, na etong blessings na na-experience namin, etong possession na meron kami, Lord God, ay dahil lamang po sa grace na pinagkakaloob mo sa amin. And Lord, ito lang po ang aming samot na lang sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, ayun po, para tuloy-tuloy po tayo sa ating announcement. Gising pa po ba ang lahat? Gising pa? Patingin nga po, patingin, parinig nga po kung gising pa. Pag sinabi kong hep-hep, sasabihin nyo, hooray, ano po? Okay? Kasama po namin online. Pag sinabi kong hep-hep, hindi sasabihin sa lakon. Itapalit nyo, hooray. Kasi baka pag kayo ng hooray, magulat yung kapitbahay. Ano? Okay, ready na? Okay. 1, 2, hep-hep. Ayun, gising na gising pa yung mga kasama natin. Diba? Yung kasama namin. Magulat kayo. Kapilitan yan. So, ayun po, no? Sa ating mga announcement, meron unang-una, sa connection card na nakita din po ninyo sa ating type envelope kanina, meron din kayong sasagutan doon. Okay? Pwede pong hindi, pero please, sagutan po ninyo. Okay? Meron din po dyan, kung kayo ay first timer, second, or third na, no? Or regular attendee, i-pick up yan. And then, next po is yung ating small group and discipleship group. So, sa small group and discipleship group, meron po tayong mga small group, anong mahabang aral na pwede ninyong sabihan. At sigurado po kami, if gusto ninyong sumama or sumali sa aming small group, hindi po tugudon ha. Sama-sama po tayo na mag-grow spiritually. And we make sure po na merong available small group na malapit lang sa bahay. And para naman po sa ating prayer request, pwede rin po kayo magsulat doon po sa likod ng inyong connection card. And sama-sama po natin ang kung ano man ang mga and syempre ang ating Sunday service. Ang Sunday service natin ay 9 a.m. So, ulitin lang po namin kung hindi kaya ng 9:30, 9:29 a.m. Ano po? Kaya, ano? Pilitin natin. Ano? And sabi ko kanina, yung teacher natin, lahat po tayo kailangan makahanap ng church family. So, ano po ang church family natin? Journey to Church. Okay, alam po ba ninyo kung saan located ang Journey? Alam niyo? Sige, sabihin niyo nga yung password pag sinabi ng Journey Community Church. At yun ka ng password. Sige, ang password po pag sinabi ng Journey Community Church, ang family church ninyo, Grand Valley Ministry, unang kanto. Ulit. Journey Community Church, Grand Valley Phase 3, unang kanto. Kanan po, kanan. Okay, so, ayun lamang po. Sana po makita tayo ulit. Yan. Tayo na po tayong lahat para po sa ating closing song.